Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, ano po. Mapagpalang umaga po Yan, sa ating sa lahat. lahat. Yan, una muna po nating batiin, Pastor Yan. Mael. Yan, ako po ay si Pastor Ismael, ng Levites of Christ Christian Ministry. At ako naman po si Sister Menchi. Yan, mapagpalang umaga po sa bawat isa, So, good morning po kay Pastor Dong and Pastor May. Good morning po, Pastor May and Pastor Dong. Ganun din po kay Pastor Jason, at po kay Pastor Jo. At sa bawat isa po na nakaabang ngayon, so good morning po sa bawat isa. Ayan. Okay? Yan. Good morning po sa lahat ng ating mga kaibigan, kapamilya, at pwede po tayong mag-share and tag para sa ating po ngayong daily life sharing morning devotion. Yan. Good morning po. Yan, nakakatuwa naman po sa mga pagkakataong ganito, minsan in spite po ng kapaguran, physically, yung mga nagdaang araw, ay tayo po ay naririto, nagbabahagi, nakikibahagi, sa nais ng Diyos na maganap sa araw na ito, So bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo muna pong lahat ay magtiwala, Yan. So tayo muna po ay bumati. Yan. Ating pong batiin ang mga naka live na din po sila, nakikibahagi sa ating pong gawain sa umagang ito. Opo. Yan. Yan. Sino ba, Pastor, ang nandidiyan sa ating live? Yan. Medyo mahina ang ating signal dito. But praise God, dahil naniniwala ako na ang Diyos ay patuloy na kikilos sa ating mga buhay upang makinig po ng kanyang salita at lahat po tayo ay matututo. Amen. So, Good morning po sa bawat isa, na narito ngayon yan. Good morning po kay Ate Carol, Sister Carol. Ayan. Sister Melda. Melda. Ayan, good morning Hakilmo. Yan, good morning po sa inyo. Good morning po sa inyo. Yan. Ganun din po kay Estelita Liavore. Ayan, magandang umaga po. Good morning po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan. So bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo muna po ay manalangin. Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa umagang ito na dakila ka sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi ka po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpatubay sa amin, sa magdamag na nagdaan ng buhay namin, sa aming pamamahinga, Panginoon. Lord God, salamat sapagkat kami, Panginoon, ay sinamahan mo, iningatan mo, at sa pagmulat ng aming mga mata. Salamat sa panibagong pag-asa na meron kami na galing sa iyo, O Diyos. Salamat sa panibagong buhay, Panginoon. Buhay na buhay dahil sa iyo, Panginoong Hesukristo. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na ang araw na to ay binigay mo na sa amin na may katagumpayan dahil, Panginoon, kami iyo, Panginoong sinamahan, O Diyos. Lord, sa aming gagawin ito, Panginoon, as we share upon your word, upon the principles of your word, O God. Lord, still, lead us accordingly, Panginoon. Holy Spirit, lead us accordingly, Panginoon. Upang, Panginoon, ang aming amahayag, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay kapahayagan lamang ng katotohanan mula sa iyong mga salita, O Diyos. Lord God, ingatan mo ang buhay ng bawat isa sa amin. And as we do this before you, O God, patuloy na mataas at mahayag sa kalagitnaan namin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ayan. So muli, magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Magandang umaga po kay Sister Yolanda Hiao. Yan. Magandang umaga po sa inyo, Sister Yolanda. Yan. And kay Sister Rosemary Socias. Yan. Good morning po. Good morning po sa inyo. Ayan. Tunay nga po na talagang buti ng Diyos sapagkat tayo ginigising niya para tayo ay makarinig ng kanyang salita at tayo ay matuto sa umagang ito. So, ang ating po pagtatalakayan ngayon ay sa Book of Titus, chapter 2 and chapter 3. Ayan.
Sister Mench. Sige po, kung kayo po ay merong mga Bible, diyan, pwede po ninyo akong samahan at atin pong basahin. Yan. Una ko pong babasahin ay ang chapter 2 ng Tito. Excuse po. Verse 1. Kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri at huwag malululong sa alak, kundi magturo ng mabuti, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan din turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni numan ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito, ni kupitan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila ang lahat nilang ginagawa, ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan. Chapter 3 po. Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Noong una, tayo rin mismo ang mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon
ng bagong buhay. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ayan, at verse 6 po, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Amen. At tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Amen. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno, at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Verse 10. Pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumikha ng pagkakabahabahagi dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Pangwakas na paalaala. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila doon, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangailangan. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging pakinabang. Last verse po ng chapter 3, kinukumusta ka ng mga kasama ko rito. Ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya na nagmamahal sa atin. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Ayan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat muli. Na kung saan dito nga po sa binasa ay ito po ay puro tagubilin. Puro po siya bilin. Na kung saan ay marapat po nating gawin, lalo po tayo ng mga mananampalataya, dapat po natin itong gawin para po sa ikabubuti. Yun po kasi yung isa sa buod ng chapter 2 at chapter 3 po ng Titus. Gawin ang tagubilin para sa ikabubuti una na sarili. Para sa kapwa. Kasi may mga ilan po kasi ang napakaganda po na sinabi sa verse 1 ng Titus, Titus chapter 2 verse 1. Kaya naman, ituro mo ang mga bagay na ito na angkop sa wastong aral. Ibig sabihin po, angkop siya, no? In the wholeness, in summary, angkop siya in any term, in good conduct, no? Sa mabuting aral, sa wastong aral. Ibig sabihin, kaya ito itinagubilin, kaya ito sinasabi na gawin, ay upang maging tama, yung magiging lakbayan ng buhay, even yung pakikitungo sa tao, yung paggawa ng iyong mga kamay, yung pagsasalita mo. Marami po mga tagubilin dito kung from verse 1 po to the verse from verse 1 po to the verse 15 hanggang sa next chapter po ng Titus sa chapter 3. Ganun din po, puro tagubilin. Ang una pong sinabi dito, sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Tagubilin sa mga nakatatandang lalaki. Taas po ang kamay ng mga matatandang lalaki. Ibig sabihin po, hindi lamang po ito by age po sinasabi na matandang lalaki, kundi yung matured man. Yan. Yung pong matured man, no? So, yung matured man, pag sinabi pong matured man, mas malawak yung
ang nasasakupan ng pag-iisip ng perspective pagdating sa mga bagay na ito. Gaya po na sabi po kasi dito, sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na ano yung una, maging mapagpigil sa sarili. Self-control. So yung pong self-control, siya po ay bunga ng banal na spirito sa atin. Di po ba? So kung meron tayong banal na spirito sa ating buhay, kung nananahan ng banal na spirito sa buhay natin, meron tayo nito, yung pagpipigil sa sarili. Kasi isa sa bunga ng spirito na tinaglay natin. Tayo po ng mga mananampalataya na kung saan ay tinaglay natin ang kanyang ang spirito ng Diyos na kung saan ay daladala natin ngayon. Na bit natin ngayon sa buhay natin. Sa mundo, sabi ito, maging marangal. Pag sinabi pong marangal, napakaganda po dito, marangal, hindi mahangal. Ba? No, ibig sabihin, yung pag sinabi po ba, yung with honor, marangal, Kagalang-galang. Kagalang-galang, tama, makatwiran, At pag sinabi pong makatwiran, hindi po nangangatwiran lang, na kung saan ay parang naikipagtalo, tama po ba yun? Na mas tama ako, mali ka. Hindi po yung pag sinasabing nyo, kundi yung katwiran mula sa salita ng Panginoon. Katwiran ng Diyos sa buhay natin. Na kung saan ay dapat, ang mga sabi nga po dito, sa mga nakatatandang lalaki, maging, taglayin ang mga bagay na to. At isa po dito yung maganda sinabi talaga na matatag sa pananampalataya. Isa po sa natutunan ko, lalo po nung ako pinag-asawa at nagkaroon po ako ng anak, ay bilang ama ng tahanan. Kung merong isang unang maninindigan talaga sa tahanan in regard po sa pananampalataya, it should be the father of the house. It should be the father of the house. Kasi pag ang tatay ang nanindigan, iba ng asawa, lalo pagdating sa mga anak, susunod na lang. Bakit? Si tatay kasi nanindigan sa tama. At sabi po dito, sa pag-ibig at sa pagtitiis, dapat magkaroon talaga nito. Ng pag-ibig. No? Yung pag-ibig, una galing sa Panginoon, na dinala ng isang lalaki, at ito ibinabahagi niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga mahal sa buhay. No? At sabi dito, at ang pagtitiis. At ang pagtitiis pong ito is in regard sa lakbayin ng ating pananampalataya. Dapat talaga po maging mapagtiis. At sabi po sa verse 3, ito naman po, no? Babawi naman po tayo sa mga matatandang babae. Taas ang kamay ng mga matatandang babae. No? Again, the matured women. Yan. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri. No. Saan po talaga in realidad, saan po na una nangyayari yung yung paninirang puri. No, yung mga marites diyan, yan, mga dating marites, ngayon hindi na marites ng buhay na may buhay, kundi ang ipinagmamarites na ang buhay ng Panginoon. No? So, kasi minsan hindi naman natin alam, di po ba yung realidad pagdating po sa chismis, no? Hindi mo na mamalayan, mali na pala yung pinagkukwento. Yung nasaga pong kwento, mali pala, paninirang puri na pala to, tapos may sasalin mo pa sa iba. Lumalaki. Ika nga po, no, ang kwento galing lang sa bulate. No, numapasali naging ahas. Numapasali naging sawana. Ganun po. So, ang ibig sabihin po doon, yan, tama po si Sister Yolanda. Matured woman lang po. Yan, yun nga po yung ibig sabihin, So, matured men and matured women. Na kung saan, bilang, ito po yung tagubilin sa mga matured women, magkaroon ng kabanalan, mamuhay ng may kabanalan. Pag sinabing may kabanalan, may tamang pagsunod sa Panginoon. May tamang pagsunod sa Diyos. Huwag maninirang puri. Ito po, huwag malululong sa alak. Sa mga matured women. Ito po ay sa matured women tinagubilin. Kundi, magturo ng mabuti. Yan. Pastor, sabi po dito ni Sister Yolanda,
ang imarites natin ay ang salita ng Iyon. Diyos. Tama Amen. po, Yun no? po ang napakaganda Napakaganda po niyan. gawin Ano? natin. Bilang tayo sumusunod at bilang tayo ay mananampalataya. Amen. Praise God. Ano po? So, ang sabi po dito, no, mamuhay ng may kabanalan. Ang pagdating nga po doon sa dulo ng verse 3, kundi magturo ng mabuti. Alam niyo po, sa isang tahanan, ang isa pong katotohanan, ang nagbibigay ng disiplina, ang nagsasaayos ng disiplina, ang nagsasabi ng disiplina ay ang mga tatay, ano po. Pero sino po ang nagpapatupad? Kasi malamit nga po, mga lalaking asawa, ang mga asawang lalaki nagtatrabaho. Ano po? Sino po naiiwan sa tahanan? Ang mga nanay. Ano po? Naiiwan sa mga anak. So, ang nag-i-impose ngayon, no, ng disiplina sa loob ng tahanan, ano po? Ang nagpapatupad dito ay ang mga nanay. O, di ba sabi ng tatay nyo, no, wag kayong uuwi ng gabi na. O, di ba sabi ng tatay nyo, manatili kayo na may paggalang. Ano po? Ang sabi ng tatay nyo. Yan. So, sinabi ni tatay, ang nagpapatupad nito ay ang mga ina ng tahanan. Ano po? So, sabi po sa verse 4, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa, at mga anak. Ayan, upang maging huwaran. Ano po? No? So, ito po ay pagdating sa mga magulang. Yung verse 2 to 4, patungkol ito sa mga magulang. At pagdating naman po sa verse 5, ano po sabi po dito, ang mga kabataang ito, no, ay kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawain. Yan. Sana po meron po dito din ng mga anak na naririto, sa mga anak na nakikinig. Ano po? Na lahat naman po tayo anak, pero mga magulang na, pero yun po sa mga anak, kung meron po mga anak na naririto, kung may makakapag-replay ng mga anak dito, napakaganda po ng tagubilin dito po sa verse 5, ang mga kabataang ito ay kailangan ding turuan na maging makatwiran. Katwiran mula sa Panginoon, ano po, malinis ang isipan, no? Hindi lamang po pure in mind but also pure in heart. Masipag sa gawaing bahay. Yan po ay hindi lamang po yan lumalabas sa bibig ng mga nanay, tatay, ano po, yan po yung nakasulat sa salita ng Panginoon sa book of Titus chapter 2 verse 5. Ano po, mabait at masunurin sa kanilang asawa ang dahilan upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Ayun pala po ang dahilan. May purpose kung bakit kailangan maturuan ng ating mga kabataan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, masunurin sa kanilang asawa. Ano po? At ganun din, pagdating po doon sa mga magulang, yung kanina po nating tinalakay, ay upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Dahil sa ama, ina, at mga anak. Ano po? Kaya dapat natin itong gawin, dapat turuan, sabihan, paalalahanan, upang walang masabi laban sa salita ng Diyos sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki, ano po, na maging mapagpigil sa sarili. So, gaya po ng sinabi sa mga matured man, sa mga matatandang lalaki, matured man, mapagpigil sa sarili. Pagdating po sa kabataang lalaki, ganun din, maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. And as we do this, habang tayo nagtuturo, may isa pong sinabi doon. Ang punto po ng verse 7, sa pagtuturo po natin sa ating pagpapahayag, sa ating pong pagpapaalala, ano po, ay huwag, ano po, no? Ay huwag tayong magiging mistulang, arugante o mayabang. Ang gaya ko sabi ni po sister kasing ituro ang tama sa mga anak at magpakamagulang sa mga anak. Yun po ay tama. Tama po yun. Ano po? Kasi kung magpapakamagulang po tayo ng mga magulang sa ating anak, sigurado po ang magiging respond ng ating mga anak ay magpapakaanak sila sa atin na tayo ay kanilang mga magulang. It will take effect. Ano po? Na yung pagpapakamagulang natin sa kanila, ang magiging respond nila ay sila naman magpapakaanak. Kasi kita sa atin ng mga magulang na ginagawa natin ang ating bahagi bilang mga magulang. Ano po? No? Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Ibig sabihin dito, tama, mga tamang salita, ano po,
ang ating gagamitin, ano po, hindi lamang pa not just for sake of goodness, pero kung totoo ito na talaga lumalabas sa atin, kusa po ito. Kung meron ka nito, yung kabutihan, totoo itong lalabas sa atin. Yan. Good morning, Pastor Walter. Sabi po niya, amen, mahalaga na iisa ang salita at gawa ng mga magulang. Mahalaga na makita po ng ating mga anak na nagkakaisa ang kanilang mga magulang. Isang mensahe na makatutulong nilang maunawaan ang pagsunod. Maaanay sa pagsunod. Pastor Walter, ano po yung maaanay? Ayun. Maaakay. Siguro po yun. Maaakay sa pagsunod. Tama po ba, Pastor Walter? Tama po, dapat talaga with one language lang ang mag-asawa. Ibig sabihin, with one language, with one discipline inside the house, pag ito nakita ng ating mga magulang, sigurado, ang ating mga anak, susunod sila kasi kita nila na ang ating ginagawa bilang mga magulang ay tama. Una sa harapan ng Diyos. Ang tatay pala ay pastor din, ang pastor ng bahay, no? Ayan. Good morning. Good morning po. DJ Bobby. Ayan. At saka Sister Angie. Sister Angie, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Manuel Del Rosario, good morning din po. Yan. Good morning po sa inyo. Yan, tama po. Maging tamang ehemplo po tayo sa ating mga anak. Turuan mo, ito po naman, yun po. So, pagdating naman po na dito po tayo sa verse 9, na yun nga po. Pero sabi po doon sa verse 8, nararapat na pananalita na lagi ang nararapat right word, sabi po doon, na lagi mong gamitin. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Kasi kung tama pa yung lumalabas sa ating mga labi, hindi po mapipintasan tayo bilang tao. Pangalawa, hindi din mapipintasan yung pananampalatayang taglay natin. Amen po ba? No? Kasi kung mga tamang salita lalabas sa ating mga labi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi po yan ang salita ng Panginoon. Pero, kung mamumutawi po talaga sa labi natin ay hindi mga tama, mapipintasan tayo. Una tayo bilang tao. Pangalawa, yung pananampalatayang taglay natin. Yung daladala natin pananampalataya, mapipintasan din. And punta naman po natin yung verse 9, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. So, kung meron po tayo ng mga kasambahay, isa po yan. Kasi yun po yung realidad natin ngayon. May mga kasambahay tayo. Kung meron tayo nito, kung may yaya po ang ating mga anak, hindi nila dapat sagutin ang mga ito. Sino pong sinabi doon hindi dapat sagutin ng mga alipin? Ang kanilang mga amo. Sabi doon, maging kalugod-lugod at masunurin. Ni kupitan man, dapat hindi kinukupitan ng mga alipin ng kanilang mga amo. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat na sa lahat nilang ginagawa ang kagandahang katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Kung tayo naman po yun, halimbawa tayo naman po yung naninilbihan, empleyado tayo, ganun din tayo. Dapat magiging ganun din tayo sa ating mga amo. Kasi, maaari po ang ilan po sa atin dito, may negosyo, ang ilan po sa atin dito. Good morning po, Sister Leah. Good morning po, Sister Weng, good morning po. No? Sister Shawnee. Yan, good morning po sa inyo. Ayan. Sister, nakita kong isang pangalan. Flor Delisa, yan. Good morning po, Sister Flor. Sister Eya, Leia. Eya Lay, Hasarino. Yan, good morning po sa inyo. Yan. So, kung tayo din naman po yung mga empleyado, yung naninilbihan, ganun din po tayo. Dapat marunong tayo gumalang sa ating amo, maging masunurin tayo sa kanila, Pag sinabing huwag kukupitan, meron dito kasi sinabi, hindi nila dapat sagot-sagutin yung mga amo. At ni kukupitan man. Yung, po yung meron po isang na-realize na yung kupit hindi lamang po pala sa pera. Alam niyo po pati oras. Yun po sa pagiging empleyado. Yung time in, time out. Yung time in, time out, no? Ta-time in ng kasi minsan hindi po napapansin yung kasi siguro po may mga kumpanya may grace period ng 5 minutes, siguro po yung ganun. Pero mas maganda pa rin on time ka magta-time in. At on time ka rin magta-time out. No? So, yun po ay sa larangan, sa larangan po ito
no, sa larangan po ito ng pagiging empleyado. Ano po? No. At sabi po dito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ano po? Yan. Sapagkat, yung pong verse 11 and 12, sinabi po dito, sapagkat nahayag na, ano po, ang kagandahang loob ng Diyos. Kadakilaan. Na nagdudulot ng kaligtasan ng tao. Ano po? Yan, sabi po dito ni Sister Rosemary, nasan po yan? Teach by example, parang yung nakita po eh. Maging ehemplo. Sa ating magsisimula ang mabuting gawa, hindi sa salita, tama? No? Ang sabi po ni Sister Sister Angie, sabi nga, huwag daw nating ibuyo para magalit sa atin ang ating mga anak. Kaya need nating exercise ang self-control at tamang salita na may pag-ibig. Yan. Tama po yun, ano? Yan, praise God. Okay? So, ang sabi po doon, dahil nga na nahayag na ano po, ang kagandahan ng loob ng Diyos, ito ang nagdala naman sa atin ngayon, sa buhay natin, sa pagpipigil sa sarili, maging matuwid sa harapan ng Diyos at maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Na habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inasan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kailan mahahayag? Kailan yung araw na sinasabi dito na mahahayag ang kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo? Kung lahat ng tagabilin sa atin bilang ama, tama, bilang matured man, hindi lamang po basta ama, kasi hindi lang naman mga ama ang matured, ano po, kahit single ka na lalaki, pwede maging matured women, ano po, kabataang lalaki, kabataang babae, may mga tagubilin dito. Kapag yung mga tagubilin yon ay naisakatuparan natin, naisabuhay natin, nang dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon at dahil din ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi doon, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mahahayag ang kaluwalhatian niya sa buhay natin. Ano po? Na naghahandog ng sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang ang kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ano po? Inihandog na ng Panginoon ang kanyang buhay para tayo palayain. Ano? Saan? Sa kasamaan? At linisin tayo sa lahat ng ating pagkakasala upang ang kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. At sabi po sa verse 15, tagubilin ito sa ating lahat. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob, pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ng ninuman. Ang sinabi po ditong huwag mong hayaang hamakin ka ni naman, especially po yung pananampalataya natin. Let us stand firm in our faith before the Lord. Ano po? Na yung ating pananampalataya ay wag po nating hahayaan na mayuyurakan sa paggawa din po naman natin. Kaya po, iingatan po natin ang ating pananalita, ang ating pag-iisip, lalo at ang ating paggawa. Kasi ang binabantayan na po ng tao ngayon, hindi lamang po ang ating sinasabi. Yes, nakikinig ang tao sa sinasabi natin. Pero ano po ang totoo na binabantayan ng tao sa atin? Hindi po ang lalabas sa ating mga labi, kundi kung ano ang kinikilos natin sa ating sinasabi. Kaya nga po may sabi, walk the talk, but also talk the walk. Ano po? Kailangan sabihin mo, ginagawa mo yung sinasabi mo, pero kailangan din naman yung nilalakaran mo sa buhay mo. Sabihin mo, kung nilalakaran mo ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nilalakaran mo ito, then ihayag mo din ang iyong nilalakaran. Share the gospel. Share the word of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? At yung nilalakaran mong ito po ay kusa ng makikita ng mga tao. At kapag ito ay nakita ng mga tao, kusa na ang mga tao din ay maaaring dumating pagkakataon na ang tao ay magtatanong, para napapansin ko, may pinagbago ka ngayon. Ano ang sikreto mo?
Para pong yung mga taong pumuputi, na dati namang hindi maputi, ng mata na, oh, para ang puti mo ngayon. Anong sikreto mo? Ano naman ang sasabihin mo na ikaw yung nasabihan ng ganon? Eto, may ginamit akong sabon, may ginamit akong lotion, may ginamit akong, ano pa bang ginagamit nyo? Iniinom. Pwede rin daw po, yung pong iniinom. No, may iniinom. Capsule, No, na mga pampaputi. capsule na pampaputi. Di ba, napaka-proud mo, napaka-excited mong i-share, no? Na yung pagbabagong naita sa'yo, i-share mo kung bakit nangyari. Ano po, no? Ganun din sa buhay po natin. Bilang tayo ay mga mananampalataya, ano po, no? Na kung saan, kapag nakita sa atin yung pagbabago from the inside out, wag po nating ipagdadamot ang naging kadahilanan kung bakit tayo nagbago. Ang nagbago lamang po sa atin, hindi tayo mababago, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Ang tanging kayang magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nang tinanggap natin siya bilang sarili natin Diyos at tagapagligtas, no? Humantong ang buhay natin na yung paggawa natin ng mabuti ay resulta na lamang ng kapahayagan ng ating pananampalataya, kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos sa buhay natin kasi ginagawa natin ang kanyang kalooban. Amen po ba? So puntahan po natin ang Titus chapter 3. Ang sabi po dito, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging handa sa paggawa ng mabuti. Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. May sinabi po ang salita ng Panginoon na obey your leaders. Those in authority over you. Amen po ba? Na ito po yung sinasabi dito. Meron pong itinalaga ang Diyos na manguna sa atin. Kung tayo nga po empleyado, tama po ba? Kung tayo empleyado, meron tayong boss. At yung boss natin, iginagalang natin, iginagalang natin, tama? No, sinusunod natin. Amen po ba? No? Kaya nga ay nagiging kalugod-lugod tayo sa kanila sa paggawa natin ng tama sa trabaho. How much more sa ating Panginoon na ang Panginoon natin ay may inilagay sa unahan natin, may inilagay sa taas natin to lead over us. Ito po ay walang iba kundi ang ating mga pastors. Sa bawat iglesia natin, mayroong itinalaga ang Diyos na pastor sa unahan natin, sa itaas natin. Sundin po natin sila. Hindi po para sila, sabi po kasi dito, at may kapangyarihan, magpasakop sa mga may pinuno at may kapangyarihan, in authority, leader and in authority, sinasabi po dito. No? They had the authority over us pagdating sa ating mga spiritual na buhay, ang ating mga pastors. Kaya dapat po natin silang sundin. Magpasakop. Hindi lang basta sundin, kundi magpasakop. No? Alin ang ipapasakop natin sa kanila? Ang ating buhay pananampalataya ay ipasakop natin ang leading nila sa ating mga buhay. No? Let them lead us. Bakit? Mas alam nila for the glory of God, mas alam nila ang dapat nating gawin, kaya nga sila ang inilagay sa ating itaas at sa ating unahan. Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man, umiwas sa paikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. No? So mga kapatid, ang ating mga kapatid, no, ating mga brethren, sabihan po natin sila na huwag magsalita ng masama laban sa ating kapwa. Ang sabi na salita ng Panginoon by the law, huwag kang papatay. Tama po ba? At ikaw ay nagkakasala. Pero ang sabi pagdating po sa New Testament, ang mag-isip ka pa lamang ng masama, hindi ka pa nga nagsasalita, nag-iisip ka pa lamang ng masama, ikaw ay pumapatay na. No? So umiwas sa paikipag-away, maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Nung una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo kinapuputan ng iba at sila'y kinapuputan din naman natin. Dati tayo nasadlak din sa masamang buhay before. Amen. May kanya-kanya tayong pangit na nakaraan. May kanya-kanya tayong masamang nakaraan. Pero sabi nga, do not cling on the past. Tama?
huwag ka nang humawak, kumapit sa nakaraan ng buhay mo. Kaya nga, huwag mong hayaang multuhin ka ng iyong nakaraan. Tama? Ano po? Bakit? Kasi nakaraan na nga eh. Tapos na yon, no? Sabihin mo kung may katabi ka dyan, sabihin mo sa katabi mo, tapos na yon. Kung nag-iisa ka naman, sabihin mo sa sarili mo, tapos na yon. Ano? Kaya Sister Mench, tapos na yon, no? Yung masama nating nakaraan, no, bilang individual, tapos na yon. Ano? Kaya sabi po dito sa verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Nasa Book of John din po yan. Tama? Book of John chapter 3. Ano po? Na kung saan ang Diyos mismo, ang Panginoong Jesucristo, ay ipinanganak. Ano po? No? Na kung saan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sabi po sa verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo. Bago po mag-ascend sa heaven, ang Panginoon Jesucristo, ano pong bilin niya sa kanyang mga disipulo, hintayin nyo. Alin? The Helper. That will help you and will lead you to all truth. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Amen po. Upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Yun po yung greatest future ng buhay ng bawat isa sa atin. That is the perfect future ng Panginoon na binigay sa atin. Walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. Amen po. No? Sa pamamagitan lamang po yan ng Panginoong Jesucristo. John 3:16, tama po ba? No, na ang dulo nito, sabi doon, upang hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jeremiah 29 verse 11. The greatest future na sinabi dito, sabi ng Panginoon doon, I know my plans for you, declares the Lord. To give you hope, not to harm you, to give you hope and a future. Ano po yung future na yon? The greatest future, the perfect future of mankind. Walang iba, kundi pagpunta doon sa John 3:16, for God so loved the world, will not perish, but will have eternal life. Kung in the mid of it, for whosoever believes to the one sent by the Father, which is Jesus Christ, His only begotten Son, tatanggapin natin siya bilang sarili natin Diyos at tagapagligtas. Ano yung dulo? The greatest and perfect future? Buhay na walang hanggan. At ang tanging susi, walang iba kundi ang tanging Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo lamang. John 14:6. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father unless through me, says the Lord. Amen po pa. No. So talagang pinapagtibay po ng salita ng Panginoon ang kanyang mga salita. Siya mismo ang nagpapatibay nito. Ano po? Ang sabi po sa verse 8, mapapagkatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at pakinabang sa mga tao. Ano po? So, ang katuroang ito ay mapapagkatiwalaan. Balikan po natin yung verse 1 ng Titus chapter 2. Kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa mga wastong aral. Titus chapter 2 verse 2, tama po ba? No? Verse 1. At ang Titus chapter 2 verse 1 at ang pagsabi po pagdating po sa Titus chapter 3 verse 8, mapapagkatiwalaan ang aral na ito. Dahil wasto ang ituturo, mapapagkatiwalaan ang aral na ito. Ano po? Iwasan mo ang walang kabuluhang pagtatalo. Ayan. Ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan, ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Kung kaya pagdating po sa salita ng Panginoon, kung kaya pagdating sa paghahayag ng salita ng Panginoon, ang una po nating iiwasan talaga, kung meron tayong makakasalimuha, meron tayong makakausap na naikipagdebate. Ano po? So, ang salita ng Panginoon, ang prinsipyo ng Panginoon ay hindi po pinagdedebatihan.
hindi pinagtatalunan. Bakit ang salita ng Panginoon ay totoo? Period. Amen po. Ano po? Kaya po, napakahalaga na hindi base sa pangunawa natin ang ating taglay pagdating sa salita ng Panginoon. Kundi ang taglayin natin, ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos? That is period. Kasi salita niya. Hindi base sa pananaw natin, hindi base sa interpretasyon natin, hindi po hindi base sa nakita natin sa salita ng Diyos, hindi po base kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Kung ano ang sinabi niya, yun ang totoo. Amen po. No? Bakit? Sapagkat walang kahalaga, walang pakinabang ang pagtatalo-talo at ang alitan tungkol sa kautusan. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilika ng pagkakabahabag. Yan. Kung tayo po may nakakasalimuhan, meron tayong nakakilala, may nakakasalubong o nakakausap na nagiging sanhi lang ng pagkakabahabagi. Napakaganda po na sinabi ng salita ng Panginoon. Ikaw nang umiwas. Iwasan mo na kung nasaway mo na minsan makalawa, ganun pa rin. Di ikaw nang umiwas. Dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Kung kaya, ang ipinapasok lang, maaaring ipinapasok ang sariling kagustuhan, upang mapagtakloban yung mga masasamang gawa ng taong nagsasalita. Sabi nga po, meron po akong isang natutunan na tinaglay ko pong prinsipyo para po makaiwas sa ganitong pagkakataon na ikaw ay mapapunta sa paikipagtalo o paikipag-away. Sabi nga, if they are showing their characters, especially the bad ones, if they are showing their characters, then let them share their characters. But, don't show yours. Amen. Hayaan mo silang ilabas nila ang kanilang ugali. Para ikaw, tame yourself. Amen. Huwag mong hahayaan na maging kagaya kanila. Amen po, no? At sasabi po dito, no, ang sabi po dito dito po ako magtatapos sa verse 14. Ano po? Verse 14, no? Ang sabi po dito, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Ano po? Sabi dito, turuan. So may bahagi po tayo. Ano po? Yung bahagi natin, wag po natin kalilimutan. Ano po? Pero bago po doon, sabi po sa verse 12 and 13, papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikito. Pagdating nila diyan, pilitin mo makapunta sila sa Nicopolis. Doon ako magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ang abogadong si Sinas. Tiyakin mong sila'y hindi magkukulang sa anumang pangangailangan. Ibig sabihin, kung merong dinadala ang tao sa atin, na nangangailangan ng tulong, let us extend our hand. Let us extend our help to them. Bakit? Lalo po sa mga tao na alam po natin na ginagamit din ng Panginoon. To share the gospel, to share the truth of the word. Wag po nating pagdadamutan ng tulong. At ang bahagi naman po natin, sabi nga po dito sa verse 14, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang buhay, ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti. Ang paggawa po ng mabuti ay resulta lamang ng tamang pamumuhay base sa pananampalataya. Upang makatulong sila sa mga nangangailangan. Yun po kasi, yun yung pinupunto po doon. Upang makatulong sila sa mga nangangailangan. Ano po yung nangangailangan dito? Hindi po nangangailangan lang ng material na bagay. Hindi po Kasi, may lumapit sa atin na ang hangad, hindi pangangailangang material. Nangangailangan ng counseling, nangangailangan ng karamay, ang kailangan lang pala tagapakinig. Yung nandiyan ka lang, just be there for me. Ito kasi nararanasan ko. Ano lang ang gagawin mo? Makinig ka lang. Andyan ka lang para sa kanya. Maramdaman lang niya may kasama siya. Sapat na pala yun doon sa tao. Wala kang sinasabi. Pero,
after niya makapagsalita, after niya masabi yung kung ano man ang hinaing ng kanyang puso, ano man ang daladala ng puso niya, nung masabi niya, pagdating sa dulo, alam mo, salamat kasi nandyan ka. Kasi kung hindi, alam mo, siguro tinalaga ng Diyos na magkita tayo. Kasi kung hindi, alam mo, magpapakamatay na sana ako. Di ba? Pero dahil ginamit tayo ng Diyos, no, naroroon ay bilang tagapakinig lang, ano ang ano doon? Ikaw ay naging bahagi ng buhay niya upang ilayo yung isang tao sa kapahamakan. Example lamang po yun. Hindi po natin alam. Kaya kung pag mayroon po lumalapit sa atin ng mga tao, ano po, kung meron tao ba, may nag-chat sa atin, kung sa chat man, o nag-text man, o may tumawag man, huwag po nating babaliwalain. Ano po, hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Baka meron na pala sila pinagdadaanan, gustong-gusto na sabihin sa'yo, ano po, huwag po nating babaliwalain. Ano po, kaya po sabi dito, no, ilaan natin ang ating mga sarili upang gumawa ng mabuti, upang makatulong sa mga nangangailangan. Ito sabi doon, at maging kapaki-pakinabang. Ano po? No? Maging kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, there is fruit in you na magagamit ka. No? You will be useful. Ano po? For honor use of God. Ano po? No? Not for dishonor use, but for honor use of God sa buhay ng bawat sa atin. Ano po? So, sa buhay po natin, ano po, ito po Book of Titus, ano po, balikan po natin. Ito po ay mga tagubilin para sa atin. Ano po, hindi po ito para sa inyo lang, no, para po sa atin. Na kung saan, ang bawat isa sa atin ay nangangailangan pa rin talaga ng gabay. Na isa po sa gusto ko po talaga na naging bahagi po dito, yung sinabi po dun, pagtungkol sa mga amo, ano po, na yung amo mo ay huwag mong, pag sinabi kasing amo yung namumuno sa iyo no, magpasakop ka. Hayaan mong may taong gamitin ang Diyos sa iyo na magsalita upang gabayan ka, gabayan tayo sa tamang landasin ng buhay. Ano, let them speak, let yung tamang the right voice from the Lord, ano po, ay magsalita sa buhay natin upang hindi mamali ang ating landasin ng buhay, na kung saan ang gusto ng Diyos, manatili tayo sa Kanya, at ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen. Ano po? No? So, again, ang mabubuting gawa ay resulta lamang, ano po, ng kapahayagan ng ating pananampalataya, kapahayagan ng totohanan ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Doon lamang lalabas na makagagawa talaga tayo ng mga mabubuting gawa, sapagkat hindi tayo naligtas dahil sa mabuting gawa. Hindi po. By grace, gift given by the Lord. That's why we are saved. Amen po. No, so yun lamang po. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Sister Mench, baka meron ka pong idadagdag. Kung wala, pwede na manalangin. Let us pray. Pray ka na. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka nga po, O Diyos, sa umagang ito. Marami pong salamat, Lord, sa iyong salita na amin pong narinig, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito ni Apostol Pablo, Panginoon, hindi lamang kay Tito at sa kanyang kamananampalataya, but sa amin din po, Panginoon, bilang kami ay sumusunod at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ang aming puso, ang aming buong buhay, O Lord God, ay maipasako po namin sa iyo upang magawa po namin ang kalooban mo. At Lord, maraming salamat po, O Lord, na ikaw ang gumagabay sa amin. Salamat sa Holy Spirit na nag-guide sa amin, O Lord God, para kami ay itama, O Lord God, ang aming mga ginagawa, Panginoon, sa iyong harapan at sa harapan ng mga tao, O Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na gamitin mo nga po kami, Panginoon, sa iba pa, Panginoon, ng mga tao, O Lord God, na nangangailangan ng kaligtasan, O Lord God. Kung kaya't ito'y ipinapaalala mo po sa bawat isa sa amin upang mahayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito na kami nakapakinig muli ng iyong banal na salita, at dalangin nga po namin na hindi lang po ito aming
isa-isip, but Lord, ito po'y aming isa puso at maisagawa, maipamuhay, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, na sa bawat naririnig naming iyong salita, ito, Panginoon, ay maging gabay namin, O Lord God, sa araw-araw. Lord, maraming salamat sa mga kapatid na nakabahagi sa umagang ito, at higit sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagdadala sa amin, Panginoon, para kami ay mag-aral ng iyong salita upang kami matuto, upang kami ay maging mabuting katiwala, O Lord God, at patuloy na dalangin ng aming puso na kami ay maging isang huwaran, Panginoon, na nagdahayag ng iyong salita sa isip at maging sa aming Panginoong pamumuhay. Ikaw ang amin, Panginoong dalahin. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at tunay nga po na ikaw ay aming itinataas, aming pinararangalan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. So muli po, magandang umaga po sa bawat isa, sa lahat po na nakasama sa gawain nito. Pagpalain po ang inyong mga buhay. Amen. And let this day be a fruitful day because of God sa ating mga buhay. Amen. God bless po. God bless po to sa God be bawat all isa. the glory. Amen.